Mga kababayan, mga katambay, si Kamanong po, nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayang Makabayan. Kamusta po ang lahat? Sana po nasa mabuti po tayong kalagayan lahat mga kababayan. Magandang umaga po, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa ating lahat. Saan man sulok ng ating bansa o saan man sulok sa mundo tayo naroon, maingatan po tayo. Ito po mga tambay, komentuhan po natin. Talagang patuloy na patuloy, dire-diretso, walang lubay, patuloy na talagang binabanatan ng binabanatan at sinisiraan ng sinisiraan na walang lubay ang ating Vice President ng tinaguriang garbage in, garbage out. Ngayon po, iba naman po ang paninira ngayon mga tambay. Ang kakulangan daw po sa kaalaman naman daw sa batas at napakarami pang iba mga kabayan. Pati po ang sinasabi niyang sa pagtatrabaho ng Vice President. Ikumpara daw po sa trabaho ng kanyang ginojos yata, mga kabayan. Painggan po natin ang USEC na tinatawag na garbage in, garbage out. Grabe po. Ibang klase po ito. Ang kakulangan po sa kaalaman sa batas, sa ethical standards, ay hindi po maikukubli sa pagmumura o pang-iinsulto. Simple lang naman po. Bakasyon o trabaho. Siya naman po ang nagbanggit na nagtatrabaho. Not on a holiday. So kapag nagtrabaho, dala ang posisyon, dala ang bandera ng Pilipinas, may official functions, ayon na rin sa RA 6713. Public office is a public trust. So dapat ipalam ano ang naging magandang resulta sa pagtatrabaho. Kung walang mai-report, baka walang natrabaho. Ang Pangulo, focus sa trabaho. Kapag po siya man ay umaalis ng bansa, may dalang magandang balita. May magandang naging relasyon sa iba't ibang leaders. Isa dito ay ang pagsagip sa buhay ni Mary Jane Veloso dahil sa magandang relasyon sa Indonesia. Ang pagpapauwi, ang pagpapabalik ng dating mamabatas na si Arnold Forteves. Pati na po ang mabilis na pagbabalik kay Alice Goong. At sa Japan, inaangat ang turismo ng Pilipinas. Yan po ang trabaho na dapat ipagmalaki kung talagang nagtrabaho. Katrina. Grabe na mga tambay. Naniniwala po ba kayo sa garbage in, garbage out? Yung lagi ko po sinasabi, bobo na lang po at tanga at gago po ang naniniwala sa mga report na gano'n. Ano po ba tinrabaho ng ating Pangulo? Ano po ba trabaho? At ipinagmamalaki pa yung kaalaman sa batas, mga tambay. Sino po bang hindi ang walang alam sa batas yata at nagpapakabobo, mga kabayan? Hindi po ba kauna-unahan nagpapakabobo itong tinatawag ng Vice President na garbage in, garbage out? Una-una, nagpapakatangat, nagpapakabobo yata ito Hindi kaya? Una-una, pagdakip lang, yung pag-aresto sa dating Pangulong Duterte. Siya na mismo nagsabi pag inaresto mo at pinaaresto ng Interpol gamit ang ICC, saan po dapat dalhin? Siya mismo nagsabi. Saan daw ang tamang proseso? Dalhin daw po sa lower court. Dinala po ba ni General Torres sa lower court ang dating Pangulong Duterte? Sino po ba may maalam sa batas? Siya po ba? Ay, nako. Pagka po yung mga kapalpakan po nila, mga kabayan, walang nilalabag na batas at maalam sila sa batas. Ang Vice President ang walang kaalam-alam sa batas, mga kabayan. Doon lang po nila dinadala, doon sa sinasabing bakasyon ng Vice President, ano natatrabaho. Hindi po ba nagpapakabobo't nagpapakatanga itong USEC nito? Ano po ba trabaho ng Vice President? Una-una, spare tire. Limitado lang po ang trabaho ng Vice President. Kaya nga iniipit pa budget Ayaw nga bigyan ng maraming proyekto dahil natatabunan sila. Ayaw ibigay ang gustong budget ng Vice President para lahat ng kanyang programa ay ma-implement sa taong bayan. Di po ba iniipit ang Office of the Vice President? Hahanapan mo ng maraming trabaho ang Vice President. Samantalang ipit na ipit ang budget ng Office of the Vice President. Ipit na ipit. Mas malaki pa ang confidential fund ng Pangulo
kisa sa budget ng Office of the Vice President. Sige nga. Ang confidential fund ng Pangulo, Intel Fund and Confidential, 4.5 billion. Hindi bababa sa loob ng isang taon. Hindi po budget yon. Confidential pa lang. Samantalang kay Vice President, Office of the Vice President, 700 plus million. Budget po yon. May mga programa po yon. May mga paggawa at pagtulong po yon sa loob ng isang taon. 700 plus million ang kanyang budget. At hindi na siya kumuha ng confidential Intel Fund. Wala na po siya. Since 2024, wala na, hindi na siya kumuha. Dahil pinupolitika nila. Nakita niyo po, hahanapan mo na maraming paggawa ang Vice President. Samantalang, kakarampot ang nakukuha niyang budget sa gobyerno dahil pinupolitika. Tapos, itong Pangulo na pinagmamalaki niya maraming tinrabaho, confidential Intel Fund, 4.5 billion. Paano pa yung hinahawakan budget niyan ng Office of the President? At yung mga proyektong ginagawa niyan dahil ang budget ng Pilipinas ay mahigit 6 trillion sa loob ng isang taon. Mahigit 6 trillion. 700 plus million lang sa Vice President. Paano na po yung mahigit 6 trillion na hinahawakan po ng binagoong ang Pilipinas, ng kanyang gobyerno, ng kanyang gabinete, ng kanyang mga appointee, ng mga opisyales. Sila humahawak ng pondo natin. Kasama ang institusyon ng Kongreso at ng Senado. Tapos ibabato mo lahat ang sisi sa Vice President. Hindi po ba bobo, tangat, gago ito, di umano? Itong Yusek na ito. At ano itinrabaho sa atin ng Pangulo sa loob ng 3 taon? Na humahawak ng isang damukal na pera. Pera ng taong bayan at ibinabaong pa tayo sa utang. Sige nga, ano ang mga proyekto? Dapat tayo magtanong. Ano ang mga nagagawa? Maliban sa sinabi mo, pinagmalaki mo si Tebes, si Guo, at yung isang Pilipina na naipauwi dahil sa nagtatrabaho ang presidente. At ipagmamalaki mo rin yung sinasabi mo nga pumunta ng Japan para palakasin ang turismo ng bansa. Lumakas ba? Lumakas ba? Lumakas ba ng 3 taon? Napag-iiwanan na nga tayo. Tinalo pa nga tayo ng Bangladesh. Hindi po ba? At nasaan na yung report? Gusto natin kumuha ng report. Nasaan na yung mga pinagmamalaking proyekto ng pamahalaan na ginagastusan ng trilyon. At nasaan na yung proyekto ng Better More? Di po ba? Dahil tatalunin pa ang bill ni dating Pangulong Duterte. Nasaan na yung Better More? Nasaan ang report? Maliban po, hindi namin kailangan si Tebes. Hindi namin kailangan si Guo. Hindi namin kailangan yan. Ang kailangan namin ay pag-unlad ng Pilipinas. Maparami ang trabaho. Mabigyan ng maraming trabaho Pilipino. Hindi mabigyan ng maraming ayuda na isang damukal na korupsyon. Hindi kaya. Di po ba? Ano ang tinrabaho? Binibigyan natin ng mahigit 6 trillion taon-taon pondo ng Pilipinas. Umuutang pa. Baon sa utang. Ano tinrabaho? Si Guo? Si Tebes? Ang dating Pangulong Duterte? Ang BP Sara? Para pabagsakin? Yan ba trabaho? Hanapan natin. Sige. Hinahanapan po kasi ng trabaho si Vice President na ang pondo ay 700 plus million a year. Ang gobyerno ng binagoong Pilipinas kasama ang institusyon ng Senado at Kongreso at lahat ng ahensya ng gobyerno ay 6 trillion mahigit ang budget natin. Ano po ang mga nagawa? Lalong-lalo po ng Kongreso at ng Senado. Napakalalaki po ng budget niyan. Trilyon. Nasaan po ang mga nagawa niyan? At lalong-lalo po ang Pangulo. Nasaan ang mga proyekto na taon-taon, trilyon-trilyon ang pondo natin at baon tayo sa utang. Nasaan, Attorney? Yusek, ilahad mo sa Pilipino ang mga achievement na gawa. At kailangan ilahad mo rin sa Pilipino, Yusek, nasaan na yung pinagmamalaki nating investment na magbibigay ng maraming pera sa Pilipinas at hindi na tayo utang. Dahil yung kikitain ng Maharlika Investment Fund ay gagamitin na sa mga proyekto, programa ng ating bansa. Nasaan? Kumikita ba? Nasaan ang report? Ilang taon na? Pag-upo, tinrabaho na po yung Maharlika Investment Fund.
Isang damukal na bilyon-bilyon po inilagay dyan. Gamit po ang pera ng taong bayan. Hindi po ba? Kamusta na, Yusek? Kailangan ba ang report sa Vice President ang trabahuhin natin? 700 plus million ang budget. Samantalang yung billion, trillion, ayaw mo i-report sa amin. Ano na nangyayari? Ano na nangyayari? Lalo yung sinasabi yung mga programa. Nasaan na yung flood control? Ano na nangyari doon? 1 billion a day, per day ang ginagastos natin dyan. Nasaan na? Nasaan ang report? At nasaan din ang report nung ginto na ibinenta yata natin na isang damukal, billion din ang halaga. Ano po programa nun? Kailangan makita ng taong bayan ang mga report kung saan dinadala ang pera ng taong bayan at saan din dinala yung pera sa PhilHealth na nailipat. Ano ang naging programa nun? Makita ng taong bayan. 60 billion mahigit yata ang nailipat na ron. 89 billion ang plano na ilipat. Nasaan na yung programa? Nasaan na yung programa ng GSIS, SSS, PDIC, at isang damukal pa yung mga kaperahan? Nasaan ang mga programa nun? Hindi ba pwedeng malaman ng taong bayan niya, Yusek? Kung nasaan at makita namin, masilip namin, yung napakaraming pera na nawawala sa taong bayan at nakakautang pa. At mismo ang World Bank sinabi, bound tayo sa utang at mahina ang ating ekonomiya. Bagsak ang ating ekonomiya. Pero pagdating sa Yusek, paganda ng paganda ang ekonomiya, lalo-lalo ang turismo. Di po ba? Sanay na sanay kayong magsinungaling. Ubod yata kayo ng mga sinungaling, di umano. Di po ba? 3 taon na kayo nagsisinungaling yata sa mga Pilipino. At talagang pinangatawanan nyo na yata ang pagiging sinungaling. Hindi kaya? Nagtatanong lang po si Kamanong, mga kabayan. Diba? Lalong lumala ang kasinungalingan ng gobyerno yata nung maupo kayo, Yusek. Lalong tumindi ang kasinungalingan sa gobyerno. Hindi kaya? Panay ang barat mo sa Vice President. Vice President pa lang yan. Hinahanapan mo na maraming gawa. Iniipit nyo ang budget. Pinupolitika pa ninyo. Hindi ba? Pambihira. Confidential, 4.5 billion. Budget ng Office of the Vice President, 700 plus million. Hahanapan mo na isang damukal na trabaho. Di po ba? Limitado ang kapangyarihan. Unbelievable itong mga hindot na ito, di umano. Itong mga hayop na ito, di umano. Itong mga nagpapakademonyo na ito, di umano. Dahil sa kapangyarihan, kaswapangan, greedy. Hindi kaya? Ibang klase ka, Yusek. Dinadaan mo pa sa batas, ha? Nagbabasa ka pa ng mga article, mga batas-batas. Bakit sumusunod ba sa batas ang gobyerno natin ngayon? Nakakahiya! Nakakahiya! Nakakahiyang maging Pilipino pagka ganito mga nanunungkulan sa iyong bansa. Ginagawa kang tanga! Ginagawa kang gago at bobo nito mga nanunungkulan sa ating gobyerno ngayon. Dadaling ka sa batas, samantalang sila kauna-unahan lumalabag sa batas. Hindi kaya? Arestuhin mo isang dating Pangulo na hindi nakakuha ng proseso ng batas, due process, tapos dadalhin mo kami sa batas? Diba? Hirap na hirap nga maglabas ang Supreme Court at ang Ombudsman ng kanilang desisyon kung tama at mali ba ang ginawa ng gobyerno sa pag-aresto. Hirap na hirap. Hindi namin alam kung nabubusala na. Hindi po ba? Tapos dadalhin nyo kami sa batas? Bakit? Mahusay ba sa batas ang Pangulo? Ikumpara mo sa Vice President na isang abogado. Ang Pangulo ay hindi abogado. Hindi nakatapos. Ngayon, dadaanin mo sa batas ang Vice President. Tapos yung kanyang travel, ni hindi gumastos ang taxpayer. Unbelievable. Nagpapasalamat nga kami sa Vice President. Nagpunta siya sa Australia. Walang gastos ang taxpayer. Pero napasaya niya ang isang damukal na mga kababayan naming Pilipino. Di po ba? Nabigyan niya ng pag-asa ang mga Pilipino sa Australia. Dahil mismo ang Australian government, di ba?
naglagay po sila nag-red tagging po sila sa Pilipinas. Hindi po ba? Na wag pupuntahan ng mga kababayan nilang Australiano, na wag mamasyal, mag-tourist sa Pilipinas. Hindi po ba? Mabahong-mabaho ang Pilipinas sa Australia. Hindi po ba? Yung mga Australiano ayaw papuntahin sa Pilipinas dahil nga po magulo. Laganap ang krimen. Pulburon, tawas, coke. Di po ba? Korupsyon. At may issue pa ang Pangulo na gumagamit daw di umano ng pulburon na tawas at coke. Paano? Tima? Sino po ngayon? Sino po ba? Sino po ang malaking may depresya sa ating bansa? Ang Vice President po ba? O kayo? Hindi ba kayo? Di ba? Sa media lang kayo mabango. Di ba? Sa mainstream media lang kayo mabango. Di po ba? Kung hindi lang po ang gobyerno natin ngayon ay kontrolado ng masasamang tao di umano, itong mga tao na ito, matagal na wala sa gobyerno ito. Mga kabayan, kaya lang po, kontrolado ng masasamang tao yata ang Pilipinas Hindi kaya? Nagtatanong lang si Kamanong. At pati po ang ating mga men in uniform ay wala po nakikitang ganitong pagpapatakbo ng gobyerno. Pati yata ang men in uniform ay galit na galit din yata sa mga Duterte dahil kasama sila, nagpakaaso sila. Di ba? Para kunin ang dating commander-in-chief. Hindi kaya? Hindi naman lahat. Yung mga nagpakaaso lang. Yung mga. Hindi naman po lahat. Mga nagpakaasong kapulisan, mga nagpakaasong sundalo, at mga hudas at taksil sa bayan na mga taong gobyerno. Hindi kaya? Nagtatanong lang si Kamanong. Kaya dito po mga kabayan, tayo ang magtanong. Tanungin natin si Yusek. Nasaan ang pera namin? Pilit niyong hinahanapan ng korupsyon ng Vice President na limitado ang pondo. Kayo ang umahawak ng pondo namin, trilyon-trilyon. Pinipirmahan ng Pangulo para maging batas ang budget ng Pilipinas. Trilyon! 6 na trilyon mahigit. Kalahating taon na. Ano ang nangyari sa aming pera, Yusek? Pwede bang i-audit kayo? Ilatag nyo sa amin ang makita namin. Ang aming pera, kasente-sentemuhan, ay nakita namin kung saan napunta. Hindi po ba yun ang tama, Yusek? Hindi lang sa Vice President. Hindi po ba? Umpisahan nyo sa puno nyo. Nasaan ang mga natrabaho ng mahigit 6 trillion pondo ng Pilipinas? Nasaan? Di ba? At nagkakautang-utang pa tayo. Nasaan ang mga tinrabaho ng senador? Nasaan ang mga tinrabaho ng mga congressman? Bakit nananatili pang mahirap ang ating bansa? Taon-taon tayo nagbabudget ng isang damukal na pera. Pero mahirap pa rin natin bansa. Bagsak pa rin sa ang ekonomiya. Wala pa rin maraming trabaho. Napakataas pa rin ang bilihin at mga bayarin sa ating bansa. Bakit? Sa kabila ng trilyon-trilyon ng ating pinopondo. Bakit kaya? Ano kaya dahilan? Bakit kaya? Lugmok ang ating bansa. Walang turismo ang ating bansa. Lugmok. Tinatalo pa tayo ng Bangladesh. Olats tayo, pati sa Vietnam. Nakakahiya. Pero pagka Yusek ang nagsalita sa mainstream media, angat na angat ang Pilipinas! Kay ganda-ganda ng Pilipinas. Ipinagmamalaki ang trabaho ng Pangulo. Trabaho na pauwiin si Tebes at si Guo. At yung isang Pilipino. Unbelievable. Pinagmamalaki pa ang pagpunta sa Japan. Hindi namin alam. Baka nangungutang pa tayo roon. Kaya pumunta ang Pangulo roon. Hindi kaya. Dahil wala na magpautang sa atin. Hindi kaya. Kaya pumunta sa Japan para mangutang. Hindi kaya. Nagtatanong na si Kamanong. Dahil ang ating gobyerno ngayon ay sanay na sanay sa utang. Hindi kaya. Bound tayo sa utang at panay utang. Pero wala pong maipagmalaki na better more. Maliban po kay Tebes.
at kay dating Pangulong Duterte, kay Roque, kay Bantag, ayan, kay Guo, di ba? Kay Vice President na sinasabing corrupt ang Vice President. Yan ang lagi nilang panira, corrupt. Samantalang ang pera natin, hindi natin alam kung saan napupunta pag hinawakan na nila. Pero hindi sila corrupt. Hindi sila corrupt. Pagka mainstream media nagsabi, at si Yusek ang nagsabi, hindi sila corrupt. Puro trabaho ang ginagawa nila. Kaya lang, anong pagtatrabaho ang ginagawa nila? Kurakutin ang ating pera kaya? Ibulsa na ibulsa ang ating kaperahan? Hindi kaya? Yan ang trabaho? Maniniwala lang po kami, Yusek, kung kasama po kayo magpa-drug test. Lahat po kayo dyan sa Malacanang. Gusto po makita ng taong bayan. Kung ang nagtatrabahong Pangulo ay walang karga-karga, wala siyang karga-karga na pulburon, wala siyang karga-karga na tawas, at wala siyang karga-karga na coke. Di po ba? Kailangan namin malaman yan. Trabahante namin yan. Pati ikaw, trabahante ka namin. Magpa-drug test ka na rin, Yusek. Sumama ka na. Lahat. Di po ba? Kaya lang, hindi nyo naman gagawin. Hindi nyo naman gagawin. Malabo pa sa sabaw ng pusit. Yan ay sinasabi ng iyong pinsan ayon sa Vice President na convicted ng child abuse na si Franz Castro. Pinsan mo raw yan. Garbage in, garbage out. Ayan mga kabayan. Kaya mangyayari dito, ito si Yusek Castro, yan. Yung napakabaho na sa mga Pilipino ng Pangulong Marcos, mabaho na sa majority. Mabaho na lang po ito sa media, saka sa social media na nababayaran yata. Diyan na lang po mabango yan eh, di po ba? Pero mga kabayan, sa Pilipino, lalo-lalo sa Mindanao, ang Mindanao po kasi sakop ng Pilipinas. At ganun din po sa Bisaya, mga kabayan. At sa Luzon, hindi naman po nakakasiguro ang administrasyon na kung hawak nila Luzon at silang nagugustuhan ng mga Pilipino sa Luzon. Sige nga. Kaya ang tanong natin kay Yusek Castro, napakarami po pala nagagawang achievement at trabaho ng ating Pangulo. Ang tanong, nagugustuhan po ba ito sa buong bansa ang trabaho niya? At kasama po ang ating mga OFW. Nagugustuhan po ba ang trabaho ng isang Pangulo na binansagang tumitira daw po di umano ng pulburon, ng tawas at ng coke? At binansagan din daw po ito di umano na hudas at traidor ng bayan sa ginawa sa dating Pangulong Duterte? Mga kabayan, tatanungin po natin si Yusek, kamusta na po ang Pangulo sa buong bansa? Sa mahigit 100 milyong Pilipino. Maganda po ba ang tingin ng ating mga kababayan sa buong Mindanao sa Pangulo? Yusek, kamukha rin po ba ng pagtingin nyo sa Pangulo ang pagtingin ng mga kababayan natin sa Mindanao? Sige nga, Yusek, ipagmalaki mo nga na yung pinagmamalaki mong Pangulo ay ganun ding pinagmamalaki ng mga kababayan natin sa Mindanao dahil napakagaling magtrabaho. At ganun din po, Yusek, tanungin mo rin ang buong Bisaya. Kung yung majority ng Bisaya ay nagugustuhan ang trabaho ng Pangulo na katulad mo na gustong-gusto mo ang trabaho. Hindi po ba? At ganun din sa Luzon. Hindi po ba? Hindi lang po ang trabaho ay nagugustuhan lang po sa Malacanang. Hindi lang dapat ang tanungin ay Malacanang ang nakaagusto sa trabaho ng Pangulo. At isang Yusek. Hindi po ba? Karapatan din namin. Hindi po ba? Natanungin ninyo kung nagugustuhan namin ang trabaho ng Pangulo. Hindi po ba? At isa pa, bago tayo magtapos mga kabayan, ilatag nyo rin po, Yusek, kung magkano po nagastos ng Pilipino taxpayer sa pagdala, eroplano pa natin ang gamit. Pilipinas ang gumastos. Pwede nyo po bang i-audit? Sabihin sa taong bayan, yung ginastos ng taxpayer money Pilipino, pagdakip sa dating Pangulong Duterte at paghatid sa Netherlands, sa The Hague, magkano po ang ginastos ng Pilipino para tayo'y tinatawag o tinatawag tayong mga hudas at taksil. Hudas at taksil. Di umano.
Magkano po nagastos ng Pilipino riyan? Tinatanong po namin, Yusek. Kasi gigil na gigil kayo sa Vice President, yung kanyang mga travel, tatanungin din po namin, magkano po ginastos namin sa pag-aresto at paghatid sa ICC sa dating Pangulong Duterte. Magkano po binayad natin sa pera ng taong bayan? Magkano po binayad namin sa eroplano, sa lahat ng sangkot? At magkano rin po kaya ang ibinigay ng Pilipinas sa ICC? Meron po ba o wala? Bakit hindi nyo po yan nire-report sa amin? Pera po yan. Taxpayer money po yan, Yusek. Hindi po ba dapat malaman namin yan? Kung magkano ang ginastos ng Pilipino? Dahil 6 trillion ang hinahawakang budget ng Pilipinas? Magkano po ang ginastos natin yan? Hindi po ba dapat ma-audit? Gaano kalaki ang ginastos natin para dalhin ang dating Pangulong Duterte na napakaraming paglabag sa batas na sinasabi nyo hindi marunong sa batas ang Vice President? Hindi po ba, Yusek? Napakarami pa namin tanong. Tanong pa lang ni Kamanong yan. Paano pa yung tanong ng mga Pilipino? Tanong ng mga OFW? Tanong ng mga kababayan natin sa Mindanao? Tanong ng mga kababayan natin sa Bisaya? At tanong ng mga kababayan natin sa Luzon? Yusek, masasagot mo kaya lahat? Ang lahat ng tanong ng sumusuporta sa tama at hindi sumusuporta sa mali? Yusek, kaya mo ba sagutin? Tanong pa lang ni Kamanong ito. Wala pang tanong yung nabanggit kong mga kababayan natin kasama OFW. Hindi po ba, Yusek? Kaya ka nasasabihan basura. Kaya ka nasasabihan ng Vice President isa kang basura. Basura ang pumapasok. Basura din ang lumalabas sa'yo. Di po ba nagpapakatanga ka, abogado ka, nagpapakabobo ka, abogado ka? Yan ang sinasabi ng Vice President. Hindi ka na nahiya. Abogado ka, nasasabihan kang basura. Hindi ba kaya hiya yun? Dahil nagpapakabobo ka yata, Yusek. Hindi kaya. Abogado ka, nagpapakatanga ka. Dahil sa power, dahil sa pakinabang. Hindi kaya. O sa pagiging suporta mo sa sinasabi ni Ka Eric sa mga kaliwa. Dahil ganyan na talaga kayo. Hindi kaya? Hindi po ba, Yusek? Unbelievable ka, Yusek. Kaya basurang-basura ang tawag sa'yo ng Vice President Hinahanapan mo siya ng trabaho. Hinahanapan mo siya. Nakala mo siya'y korap. Limitado ang budget. At tinrabaho nyo ng tinrabaho, pati confidential fund niya na gusto niyang mawala na sa ating bansa ang makakaliwang grupo. Lalo-lalo ang gumagawa ng katarantaduan sa aming mga anak para ito ay hingkayatin. Hingkayating makuha nila. Maging enforcement nila ng MPA ang ating mga anak. Di po ba? Binantayan ng Vice President. Ginamitan niya ng confidential fund. Di po ba? Kaya lang, pagdating po sa mga taong ito, palibasa po, mga kabayan, iba po ang layunin sa gobyerno nito. Lalong-lalo po itong administrasyon natin ngayon na nakipagsabwata na rin po yata sa mga kaliwa. Hindi kaya? At pati po yata ang tagapagsalita na tinatawag na basura ng Vice President ay nakikipagsabwatan din po yata. Ayon kay Ka Eric, mga kabayan. Nakita niyo po, tutok na tutok ang Vice President yan. Bago po tayo magtapos, dyan po sa NTF, LCAC, di ba? Sa NTF, LCAC, talagang tinutukan po yan. Dahil Vice Chair po siya dyan, Vice Chairman po siya dyan. Talagang gusto niya ng wakasan yan. Kaya nga lang po, ang binagawang Pilipinas ay ayaw palang wakasan yan. Gagawin po pala nila enforcement yan para pabagsakin ng mga Duterte. Ganun po pala, hindi kaya. Maraming salamat po mga kabayan. Sana gusto po ng Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po. At thank you rin po sa mga ating mga subscribers. Mabuhay po kayo. Ingat-ingat po. Shoutout po sa inyo lahat. Maraming salamat po. At thank you rin po sa mga nagbibigay ng tulong at biyaya sa inyong lingkod. Shoutout po Kingston 123 ng Hong Kong, Eric Hershio ng Canada,
Jake Yahut, 4531 ng Maisog, California, USA. Gina Ray, Solid DDS ng Berlin, Germany. Julieta Celona ng Sydney, Australia. Baby Roman, Ate Isa ng Cagayan. Si Jem Aris ng United Arab Emirates. Jovelyn Watanabe ng Japan. Ako si Pilam, Ani Jo, Chidorico Erguisa Jr., si Arfel Villacorta, Wills Bubbles 5697, Rosalina Team 888, Michelle Yamaguchi Vlog at si Norma Garcia. Thank you po mga kabayan sa mga biyaya na inyo pong pinagkakalob. Shoutout po sa inyo lahat. Ingat-ingat po kayo, lalong-lalo po sa inyong mga paggawa. Siyempre po mga tambay, bago po tayo magtapos, yung ating pong lagi ko pong pinapakiusap na pagsama-samahan po natin ang ating pong mga panalangin at dasal ay pag magkaisa po tayo na isama po natin sa ating dasal ang pamilya Duterte na maingatan po, ang Vice President at lalo-lalo po ang ating dating Pangulong Duterte na madugtungan pa po ang kanyang buhay at kalakasan at makabalik po sa lalong mabilis sa ating bansa. Isama po natin sa ating mga dasal. Maraming salamat po mga kababayan. Muli po mga kababayan, thank you po sa ulitin po. Ingat-ingat po tayo mga kababayan, napakahirap na po ng ating sitwasyon. Muli po, paalam po muna. Bye-bye.